kung sila mismo mga magnanakaw ang maglalaglagan. Kaya alam mo, talagang ako sa isyong ito. Yun ang sinasabi po dito, Ang di ba? galing niya. Oo. Mapapa-thank you Lord ka eh. Kasi isipin nyo na lang, kung okay. bati-bati sila, Oo. malalaman ba natin ito? Hindi ko sakali lang. Mm-mm. Kung sila ay bati-bati, Oo. alam kaya natin ito? Mangyari ba ito? Hindi. Kasi ngayon, bati-bati pa naman sila eh. Oo. Hindi mo- Saka may mga paksyon na. Bati-bati pa rin sila. Oo. Oo. Bati-bati pa rin sila. Kasi yung mga totoo at malalaki na sangkot dito, pinoproteksyonan pa rin nila. Ayan. Kailan ang susunod na rally? Hello? Baka pwede na ulit dahil Kailan tapos na ang ang susunod festivities. na grand rally? Hello? Ang susunod ba na Grand Rally ay magkakaisa na tayo? Wala nang kulay-kulay? Kasi ang hirap dyan kapag yung mga organizers o yung mga nasa likod nito ay mga as usual po, transactional politicians. Yan ang hirap dyan. Tsaka na natin sila bubukuhin. Sabi nga ni Sir Larry, mas maganda po yung fresh, yung palay. Kasi po, iba yung quality ng bigas kapag fresh lagi yung giling ng bigas. Balikan lang po natin tong isyong ito eventually, para lang huli nyo maintindihan kung ano po ang prioridad ng gobyernong ito. Number one, dahil po sa saligang batas yan edukasyon. Pero hindi tayo sure dyan kung paano nila na naman gagastusin yan. And of course, ang kanilang favorite pa rin, DPWH. Hindi ba ngayon sila pa rin ang may pinakamalaki sa lahat ng kagawaran except doon sa constitutionally mandated na departamento na dapat may pinakamataas na budget. Mga kapatid, still, it's 529.6 billion pesos. Talaga po ng inspiring, Kasi sa gitna ng hirap nila, sa gitna po ng kanilang pagpapagal, sa gitna ng mga challenges sa kanila pong buhay, sila po ay patuloy pa rin na nananalig at gumagawa ng wasto. Ibig sabihin, ang galaw sa mundo ay patas. Yan po ang pinaka-importante dyan. At sa gitna po naman din yan, ito po ang ibinibigay sa atin ng pangmulat sa atin pong dapat na pagkaisahan. Tayo po'y magkaisa sa panawagan na mapanagot po ang mga magnanakaw sa ating gobyerno. Opo, yan po ang ating pong adhikain din sa ating pong programa para hindi ho tayo makalimot kasi nga yan ang gustong mangyari ng iba. Humupa ang ating damdamin at muli ho tayong magkalimutan hanggang sa susunod na naman po na skandalo. Yan po yan. Pansinin po ninyo. Pansinin po ninyo. Kapag hindi ho tayo nag-ingay dito at wala na ho tayong gawin at sabihin na po natin na hayaan na lang natin yan, mauulit at mauulit yan. Ngayon, kapag sasabihin po ng gobyerno ngayong bagong taon, hayaan nyo po gagawa ng mga reforma. Hindi na ho mauulit yan, magbabantay na po kami, maayos na po nga. Huwag ho tayong maniwala na hindi sila magnanakaw. Magnanakaw at magnanakaw pa rin po sila. Kasi yan po ay pagiging addict na sa pera. Sorry po Sorry po na pagkaaga-aga. Kaya kinakailangan ko lang po kayong paalalahanan, girl. Kasi yan po ay sakit na. Yung pong pagiging magnanakaw. Sakit na po nila yan. Mawalang galang lang po sa mga snatcher. Oo. Mga small time magnanakaw yan. Opo. O tsaka yung mga snatcher Sa na mga yan, na nasa shoplifter po, kalsada. pasintabi lang po, mawalang galang Pasintabi sa kanila. Yan Yan ang po mga ang mga mabibilis walang mahuli. kabusugan. Yung Oo. pong ang lalaki na po ng sweldo, ang lalaki na po ng bonus, ang lalaki na po ng mga kita nila, mayayaman na sila pero wala silang kabusugan. Hindi tumitigil. Opo, hindi tumitigil. Tsaka itong mga itong kinakain talagang pera na. Ha? Pera, kinakain. Sobra ka naman. Ay, hindi ba? Eh, akala ko kaya hindi sila Ang gusto kong kainin nila barya. Oo. na Akala ko hindi kasi sila kaya hindi sila matunawan. tumitigil kasi kinakain nila yung pera eh. Sorry, ang aga-aga, pero ewan ko ba. Ako ho, sa pagising ko sa umaga, bago ko umalis ng bahay, panalangin ko, gabayan ako sa aking mga sasabihin Maghunos dili, pero ewan ko pa, parang nagkukusa. Oo. Sorry po, kasi kapag nakausap mo si Ninyo, nakausap mo itong ating mga nakakapanayam, yung pong isang tampok natin na isa pong retired teacher dyan sa Antipolo, hindi ho ba? Maaawa ka at maiiyak ka sa kondisyon pero hindi mo nga ma-attain kung bakit sa gitna ng napakayayaman na nila,
May mga helicopter na sila, may mga yate na sila, may mga beach house na sila, may mga building sila sa timog. Hindi ba? Oo, may mga bahay na sila sa mga mamahaling subdivision sa Quezon City at sa Mandaluyong, sa San Juan, sa Pasig, lahat na. Pero ay pa rin tumigil, hindi ba? Kaya tuloy po tayo sa ating panawagan this morning. Friday ngayon ang ating kasuotan. Anong sinasaad, baby girl? Ikulong mandarambong kung sila ay hindi tumitigil sa pagnanakaw ng pera. Tayo naman ay hindi titigil din sa paghingi po ng hustisya at accountability dito sa mga taong sangkot sa pagnanakaw po sa pera ng bayan na pinaghihirapan po natin araw-araw. Wag ho tayong tumigil ha mga kapatid. Wag ho tayong magsasawa. Wag ho tayong lulubay mga kapatid dahil yan po ang kanilang gusto. At sabihin nila na ayan. Kailan ang susunod na rally? Hello? Baka pwede na ulit dahil tapos na ang festivities. Susunod na grand rally? Hello? Ang susunod ba na grand rally ay magkakaisa na tayo? Wala nang kulay-kulay? Kasi ang hirap dyan kapag yung mga organizers o yung mga nasa likod nito ay mga as usual po, transactional politicians. Yan ang hirap dyan. Tsaka na natin sila bubukuhin. Sa takdang panahon. Alright, asa na ba ako? Mga kapatid, asa na si Saldi nyo? Oo nga, kahapon hinahanap mo rin siya. Bakit? Gusto mo ba siyang batiin ng Merry Christmas and a Happy New Year? Mr. President, good morning po sa inyo. Pwede ba naming ipalabas lang yung ipinapangako po ninyo ulit? Ready na ba ito? Naka-standby na ba ito? Bago tayo mag-short break lamang. Just to remind everyone, dito po sa inaabangan po ng marami na ipinangako na wala silang Merry Christmas. Si Sara Diskaya nasa Cebu na po nakakulong. Okay, Sara Diskaya. Perhaps siguro po ako ang aking panalangin sincerely, magkaroon siya ng yung pagkakataon po to really contemplate at maisipan niya na magsabi na host ng pawang katotohanan. Kasi nung una naintindihan ko, sabi ko baka hindi pa nagsisinkin sa kanya yung kanyang kinakaharap na napakalaking problema. Kulong ito eh. Ngayon po, wala sa kanya makakasalba dito. Kung magsasabi siya ng katotohanan lamang talaga, kung sino-sino ang kanya pong mga kasapakat na mga proponents at maglabas ng ebidensya, baka most likely po, baka magkaroon pa ng negosasyon para mabawasan ang kanyang sentensya. Kasi sila lang mag-asawa sigurado makukulong. Kaya sana po may lumapit sa kanya o kaya po'y magsabi sa kanya na, Sara, magsabi ka na ng pawang katotohanan. Ngayon, ito muna mga kapatid sa katanungan po ng isang taga-media doon sa kanyang open forum pagkatapos po ang kanyang presentasyon, panoorin po natin ito. Yeah. The first question will be from Alvin Baltasar. Mr. President, magandang umaga po. Mr. President, nabanggit nyo yung sa presentation, meron ng mga nasampahang kaso at ang hinihintay po talaga ng taong bayan, merong makulong. Ang tanong ko po, Mr. President, kailan po kaya mangyayari na may makukulong at kailan po ito? Palagay ko, hindi palagay ko, alam ko, bago magpasko, marami dito sa napangalanan dito ay palagay ko matatapos na yung kaso nila, buo na yung kaso, makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Before Christmas, makukulong na sila. Opo. November 13 po ito mga kapatid. 49 days since po sinabi yan ni Presidente. Yung sinasabi niyang nasa mga listahan na iyon, may nabanggit siya doon that time po, noong pong pag-freeze ng accounts. Alright? Opo. Tama? Yes. Sila Henry, Boss Henry. Si Boss Henry Alcantara, si Bryce Hernandez, si JP Mendoza. Okay. Ang Pero mga meron din siya starring sinasabi sa after Bulacan. that, na mga nag-anunsyo siya. Na meron daw pong mga proponents, magkapatid nga yung binabanggit niya, na pareho pong kongresista na frozen na po yung accounts at yun daw namumuro. Pero yun nga din po, siguro in fairness, kung ako naman po din ang sasagot, may binanggit bang petsa? Baka masabihan pa tayo pag nagtanong tayo kailan may makukulong. Masyado kayo adelantado. Yun na nga, babalikan tayo. Masyado naman kayo nagmamadali.
lagi nilang sinasabi last year. Dapat airtight ang cases. Oo nga. Hindi tayo pwede basta magsampa ng kaso dito. Di ba kung ako yung, Hindi, kung ganun, kung ako ang ganun. spokesperson, tinanong mo ako, halimbawa, ikaw ang press, tatanungin mo ako ngayong bagong taon. Di ba? O sige, sample Sample. ng tanong mo kung kailan may makukulong. Sir, kailan kayo Hindi ako sir, mama ko. Oo, ano nga ako eh. O ako nga ang spokesperson ng Pangulong Yung masaya. Marcos. Ako niya, ako ang spokesperson. O, Yung tatanungin masaya. mo ko kailan may makukulong. Ang isasagot ko lang naman sa inyo, mag-abang-abang lang po tayo. Nakita nyo naman, nakakulong na si Sara Diskaya. At hindi natin maituturing yan na maliit na isda. Malaking isda yan. Nakita nyo naman, napakalaki, di ba? Oh. Speaker, I'd like to move that we greet everyone a very happy new year, including Sir Joy Nofies and his wife, a beautiful wife, Tina Nofies. Happy holidays. New Year. Oh, happy holidays. Wow. Oh, you're Englishing me, ha? Do you want me to English you? Good morning po sa inyong lahat, mga kapatid. Yan po ang session, mga kapatid, na hindi po naka-livestream. Ano po, at tumagal daw po yung approval po ng budget. Mukhang ito ho yata yung kasaysayan. Nakaukit na ho sa kasaysayan ng Philippine Congress, only 45 seconds. 45. Ratification po ng ating pambansang budget. May mga nagkomento nga dito, doon daw ho sa Vietnam, yung mga nagpunta noong 20 years ago, nagugulat sa pagbabalik nila kasi po sa dami na ng bagong atraksyon. Exactly. Tsaka grabe ang Vietnam. Lalo last year, ang Doon nga dami sa kong Danang, kakilala nagpunta. Yung sa Danang, napuntahan ko dati yun eh. Meron pang isa yung- matagal na, yung may kamay na, parang tatawa, na may tulay, bago lang yun eh. Yung naggumawa sila ng bagong tourist attraction. Oo. Tapos dito sa Thailand, pati ho yung release ng tren, ginawang tourist attraction. Exactly. Yung mga, although Dami delikado, nila naiisip, no? delikado po Oo. yun. Kasi nga, pag hindi mo alam, baka masagasaan ka ng tren. Pero naging attraction, meaning, nagkakanya-kanya po sila, ng mga gimmicks. Maliban po kasi, alam nyo, yung mga beach, wala na ho namang question. No questions about Marami that. po tayong beach dito. Pero may mga beaches din po na sobrang mahal. Yung mga Amampulo na yan, itong bagong resort dito ho sa isa pang isla sa Palau, napakamamahal nun. Yung po talagang specific ho ang target mo doon. Pero yung gusto mo ng volume ng turista, yung kahit na po, kasi kapag yung mga high-end na mga beaches natin, walang question doon. Pero kakaunti lang yun eh. Ang hanap po nila usually volume. Oo, yung dami. Tsaka sa Vietnam, yung binabanggit mo, hindi na lang Danang ang sikat. Ngayon, ang mas pinupuntahan, Sapa. Vietnam, yung malamig na part ng North, Vietnam. sa north yun, sa Yun, north, oo. sa Hanoi, sa ang Hanoi. ganda nung ginagawa nila Opo. na, alam mo yon, marketing strategy. Ang ganda ng marketing strategy ng Vietnam. Sumikat talaga sila last At year. eto pa, marami po ang mga Filipino golfers, no? Hindi ho maitatanggi, isa rin yan sa mga atraksyon eh. Yung spending crowd, volume ang pumupunta ng Vietnam ngayon para ho doon sa mga package. Isang linggo, pakete na po yung mga hotel, talagang sasabihin sa'yo, pare, ang mura. Opo, Compared here. of course, Oo. katuwang ang gobyerno po nila, may mga arrangements sila. Pakete na po. Ang daming dumadayo doon, hindi lang mga Pilipino. So, nakakadagdag sa kanilang kita kasi nga gumagawa ng kaparaanan sa atin po kasi dito, mawalang galang lang. Yan po kasi ang problema, Mr. President, kapag po mga politiko o angkan ng politiko ang inyong pinag-a-appoint sa mga posisyon ng gobyerno, nauuna ang pamumulitika. Mawalang galang lang po hindi sa pinupulaan po natin ang itsura, pero ano mapapala ng Pilipinas kung ang pinapangalandakan nyo muna ay yung pagmumuka ng sekretary? Hindi po. But with all due respect, mga kapatid. Well, Ted Filon, walang mapapala ang Pilipinas, pero may mapapala yung sekretary. True. Matatandaan yung pagmumukha niya. Dalawang Sorry bagay. po. Alam mo, in this age of social media, maglagay ka ng pagmumukha mo sa mga dapat hindi naman kalagyan, imbis na positibo, mas negative pa.
Oo. Sa totoo lang. At saka doon po sa mga, meron po kasi mga, ano tawag doon, mga parang fair, no, tourism fair. Kahit na ano pang gastahin mo dyan, dalhin mo buong angkan mo, buong kamag-anak mo, mga barangay kapitan doon sa fair na yan. Kung wala ka naman maiaalok na competitive at bagong atraksyon, hindi ka pa rin pupuntahan. Kaya itong mga lugar na ito ngayon na ating kakompetensya, ano ho sila eh, pag pinagkumpara mo yung tourist arrivals nila, Panginoon Diyos ko, ang layo-layo sa atin. Oo. Yan po ang problema ho natin sa ating pong tourism industry, mga kapatid. Maliban sa negative image na ating inaabot, yung kakulangan, sayang po yung potential na ito, hindi uubra, yung tarsier ka lang ng tarsier, with all due respect sa Bohol, ha? Opo. Dapat may bago. Opo. At saka pagpunta mo naman doon, hindi mo siya mahahanap eh. Sa totoo lang, di ba? Hindi sa minamaliit natin yan. Isa po yan sa mga attraction nga kasi endangered species na yan. Pag pumunta ka sa Bohol, tanungin mo saan ka makakakita ng tarsier. Ano ba? Hindi nasa wild yan. Nakakulong lang po sila sa isang ilang selda. Dapat talaga ang ilagay Alam niyo ho dyan yun? is With all due respect, ha? Tama yung mga sinabi mo. Dapat ang ilagay dyan ay someone thinking outside of the box. Hindi. Kung akong secretary, ang una kong gagawing tourist attraction, number 1, is mali-maletang pera. And yung basement, kasama yan. Number 2, gagawin ko ring tourist attraction, ang Bulacan. Iikot ko sila sa Ghost Flood Control Projects. Pwede yun, Ted Filon. I mean, Sa mga ghost hunters. why not? Kung tourist attraction lang ang pag-uusapan. Kasi sabi mo, yung trend sa ginawang sa Thailand, di ba? Delikado. Pero, naging tourist attraction. So you have to think outside of the box. Pupuntahan natin yung hotel kung saan dinadalang mali-maletang pera. Nasa lang yan nasa pag-market lang yan, sa totoo lang. Sikat tayo ngayon sa flood control. Iikot natin ang ating mga turista sa mga ghost flood control projects. Pwede ba yon? Kung ako ang sekretary. Hindi, kung ikaw kaya ilagay ko sa box. At wag nang ilabas. Inilagay sa box, hindi inilabas. So, ito po ang ating 3 oras na po. Hindi ko Today sa naramdaman ang Friday. oras. Kausapin lang po natin si Administrator Larry Lacson ng NFA kasi po napaka-importante ha. Ito rin po kasing taon na ito ay very critical sa usapin po ng ating pong mga rice farmers. No? Meron pong mga grupo na nagsasabi na ito po ay critical sa usapin po ng presyuhan ng palay at yung suporta po ng gobyerno kasi ang pag-aaral na ginawa ng iba, nagsasabi nga po na ang ating mga rice farmers po ay patanda na po ng patanda at wala na po nagmamana at pakaunti ng pakaunti ang ating pong taniman ng palay. Opo, kausapin lang po natin si Administrator Lacson. Good morning po, Sir Larry, at maligayang bati po sa inyo. Hi, good morning po, Manong Ted at DJ Chacha. Happy New Year po sa ating lahat. Morning. Happy New Year po sa Good inyo. morning. Opo, sige. So, sir, meron pong inilabas na executive order na 100 din at 101 ang ating presidente. Tungkol po ito, di ho ba, doon sa presyuhan po ng pagbili ng palay? Tama po yun, opo. Opo. Sige po. Pwede ho ba namin munang malaman, sa ngayon po ang NFA, magkano po ang inyong bili ng palay? Sa pinakahuli po na inyong bilihan sa harvest season po at gaano lang po karami ang nabibili po ng NFA? Sa ngayon po, actually kahit hanggang ngayon, ang presyo ng pagbili namin ng palay ay 17, yun pong fresh. At yung pong tuyo naman ay nasa 23 pesos kada kilo. Yun po ang ating presyuhan sa ngayon. No? At ito pong nakaraang taon ay nakapamili po tayo ng mga 8.1 million bags of palay. 8.1 million bags. Ilang porsyento po lamang yan sa kabuuang estimate po lamang na ani ng ating mga magsasaka ng palay? Taya po namin sa datos, nasa around 4% lang po ang volume na yan doon po sa kabuuang ani ng buong bansa sa isang taon. Yan po ang ang katotohanan diyan, yun lamang po yan. Opo, pero naamyandahan na ho ba ang batas po na nagpipigil sa NFA sa
dami po ng dapat ninyong ma-stock po na bigas at palay? Kung tinutukoy po natin yung RTL, yung na-amend noong 2024, sorry, yan po ay na-amend na yung ating bibilhin ay aangat sa 15 days buffer stock mula po sa 9 days. So ngayon pong taon na to, mag-i-effect yan yung 15 days na buffer stock. Kanya po ngayong taon na to ay lalaki po ang ating target dito po sa ating procurement ng palay. Opo. Lumaki po ang target sa procurement ng palay. So doon sa ngayong taon, mga 4% lang kanin nyo sa kabuo ang ani, di po ba? Yung pong nakaraang taon, tama po yun. Okay, sige. 4% lang, meaning the rest binibili ng private traders. Tama po. At ilan po mga local government units na merong active procurement ng palay. Meron po mga ilang probinsya na ganito. Opo, pero yung pong local government na iyon, umabot man lang ng 1% yon? Actually, napakaliit lang po nun. Ilan opo. lamang po yan. Opo. Opo, wala pa hong 1% yun. Ano ho? Anyway, so... Ay, malayo po. Opo. So, para ito maintindihan lang, girl, opo, please, I beg for your indulgence sa mga nakikinig sa atin para lang ho natin maintindihan itong pinag-uusapan natin at ang problema maging mismo ho ng NFA. Okay, so 4% lang ang nabili nila, girl. 96% ay sa traders pa rin. Sa traders po, ano ang governing dictum o prinsipyo sa pagbili po ng traders, sir, ng palay sa ating farmers, sa pagkakaalam po ninyo? Sa pagkakaalam ko, dahil nanggaling din po tayo sa business sector ng mahabang panahon, kung ang trader po, ang miller, sabihin na natin miller, ang kunwari po ay nang naiimportang bigas, ang halaga pag landed po rito ay sabihin na natin para ho mabilis ang computation po, 30 pesos per kilo. So yan po yung landed cost ng imported. Ang mga trader po, mga rice millers, presyo lang po yan ng 15 pesos tuyo na palay para ho makompensate o mapagtapat to, no? Kasi times 2 po yan. Kasi kung aangat pa sila doon, ang ating local na rice mas mahal na kaysa sa imported. Meaning, bakit ka pa bibili ng mas mahal, merong imported na mas mura. Kaya naman po yon ang isa sa kinokorek. That's why kung napansin po ninyo last year, hinihinto po yung importation para ho maayos naman yung presyo kahit paano. So sa sinasabi po dito ni Ginoong Larry Lacson, kung ang NFA basa 17 pesos, 'di ba? Ang minimum, tama ano Sir Larry, ano ha? Opo. Tama po. Sa tuyo 23, sa trader tuyo na 15, 'di ba? Kung ang atin pong landed cost ng mga imported ay 30. Okay, opo. sige, okay. Opo. Yan po yan para ho ninyo maintindihan. So, ang kawawang farmers po, 96%. Kung sa dati pong datos, no, basically, you are at the mercy of the trader, no? Hindi uubra itong EO na ito sa private. Kasi nga ito po ay para lamang sa mga LGUs ang binabanggit po dito. Anyway, so sa ngayong taong ito, Sir Larry, kaninyo, mas malaki na ang inyong dapat na bilhing volume ng palay sa ating farmers, di po ba? Tama po, opo. Opo. Sige. Nadagdagan po ang target. Opo. Ilang porsyento po supposed to be? More or less? More or less from 9 days to 15 days, siguro nag-increase po ng 40%. Ganun po. Okay, sige. So yung pong inyong binili nito hong inyong mas mahaba, tama 15 days na po, tama? Ngayon po taon na to, opo. Opo. So sa 15 days po, more or less, ilang bilyon ang kailangan yung pera? Well, kung yun pong, let's say, if we will start from scratch, meaning 0 or empty po ang ating mga, bodega, no? Mga 900,000 metric tons of palay po yan, no? Ang 900 metric tons of palay po ay siguro, po yan, no? Times, sabihin mo na, times 20 yan ba yun? 21. 23 po yung ating no?
kailangan po natin yan mga 20 billion, no po? 20 billion pesos po sa ating computation. Okay, 20 billion. Ano po? Oo. Kung 20 billion, may pera ba kayong 20 billion? Sa ngayon po, wala. No? Pero sabi ko nga po, hindi tayo nag-start from scratch. Meaning, kasi ang required sa mandato sa akin, mag-maintain kami ng 15 days buffer stock. Sa ngayon po, ending 2025, meron po tayong 11.8 days to last na buffer stock. So sabihin na po natin, 12 days to yan. Kung gagampanan po natin yung mandato, kailangan po namin dagdagan pa ng 3 days para po maging 15 days ang ating buffer stock. So, binigyan po tayo ngayong taon na to ng 9 billion. So, parang consistent for the last 3 years, 9 billion lang ng 9 billion ang binibigay sa atin kahit pa tinagdagan ng target. So, sa 9 billion po na yon, 4 billion bibilin natin na palay para madagdagan yung 12 days buffer stock para maging 15. We should maintain it at 15. Ngayon, yung natitirang mga 5 billion, yun na lamang po ang ating ipang bibili ng additional na palay so that lahat ng lalabas na bigas, mapapalitan natin. So we can maintain the 15 days buffer stock. Pero yung 5 billion po na yun, o yung kabuang 9 billion, hindi ko po alam at medyo very challenging para pagkasyahin po ito. Ayan, very challenging. Ang inyong budget ba ay nakapaloob sa budget po ng Department of Agriculture? Under po kami ng Department of Agriculture sa GOCC under the DA, pero may sarili po kaming budget na binibigay ang GAA. Ang tawag po dito ay subsidiya kasi po GOCC kami. So yun po ang binigay sa atin sa palay procurement, 9 billion. Yun po ang pambili lamang ng ating palay. So meaning hindi nakapaloob ito sa approved na BICAM na budget na 185.8 billion. Hindi. I will have to, titignan ko po kung itinotal nila yan, lahat ng agencies at GOCCs under DA. Pero Okay. meron naman po kami Sige. separate. Okay. Ngayon, yung bodega ninyo, yan po'y malaking issue kasi nga punuan, kapag sobrang puno, ba't ka pa bibili? Masisiraan ka lang. Ano po ang sitwasyon nito ngayong 2025? Ngayong 2025 po, isa magiging ipupush ng ating Department of Agriculture ay nga pong massive rollout ng ating Bentin bigas. Meron na kung saan maglalayong paiigtingin pa yung paglabas ng bigas, no? Para at least lumaki pa yung espasyo sa ating mga bodega. Napaluwag naman po natin kasi last year talagang nag-roll out din naman po ng maraming bigas. Pero tingin ko po sa aking pagtatansya, hindi pa po sapat yung ganong kaluwag na bodega. Kaya we have 2 months to further prepare. Siguro magre-rent kami ng iba pang bodega para lang ma-absorb natin yung dapat natin ma-absorb na palay this coming harvest season. So we have 2 months to prepare. Opo. Pero kailangan nyo pa po na magtayo ng karagdagan o mag-expand ng mga bodega, di po ba? Ay, definitely po. Kasama po yan sa ating modernization. At yan po ay tinuloy from last year. At this year po, tuloy-tuloy po yan ang pagko-construct at pagre-repair. Saan manggagaling ang pera ho sa pagpapagawa at pag-aayos ng mga bodega para mapalaki? Etong po 2025, meron naman pong carry over yan from 2024 na budget. Na tuloy-tuloy po yan. Matatapos po niyan yung mga initial na mga pinagawa at pina-repair, no? Yan po ay around 36 na new construction at na uwi sa 125 naman yung repair. Tuloy-tuloy po yan. Meron pang budget from 2025. But for this year, yun nga lang, hindi man sinamampalad, pero medyo hindi tayo pinalad. Nabigyan ng mas maraming pondo para sana tuloy-tuloy ito hanggang 2028. So hindi ho kayo nabigyan ng karagdagang pera para dito? Dito po sa 2026 proposed budget po ay ang naibigay lang sa amin ay 18 million
para po sa isang warehouse at isang 35 million para sa isang dryer. From our original proposal po noon na 9.2 billion na nauwi sa 4.9 billion until naging 80 million and 35 million. Opo. Okay lang po, pagkakasay namin po yung nakaraang taon. Opo, kumbaga po mas malaki pa po yung budget para po sa mga solar lamps sa ilang mga distrito. Oo, kaysa po dito sa pangangailangan natin ng pera para po sa bodega ng NFA for our farmers. Yan po ang realidad. Ngayon, sir, yung binabanggit niyong benting bigas, ano po, may effect ba ito sa presyuhan po ng palay sa ating pong kanayunan, pati po sa mga traders? Tingin ko po personal kong tingin, wala po eh. Kasi hindi rin siya ganun kalaking volume ang nasasakit niya. Ang para sa akin, ang pinakamalaking determinant talaga ng presyo ng palay ay ang presyo ng imported na bigas. Yun po talaga para sa akin ang napakalaking effect. Opo. Pero may alam ho ba kayo kung magkano o ilang bilyon ang nakalagay ngayon sa DA budget para po sa subsidy natin sa benting bigas? Alam ko po, nag-alat as of last meeting namin, nasa 10 billion po yung additional na fund for the benting bigas rollout, of which paramihan naman po ng stocks na kukunin or halos lahat ng stocks na para sa benting bigas ay manggagaling sa NFA. That's why doon po sa 10 billion na yun, ipambibili po nila yung 7 billion ng NFA rice. Opo. Sige, okay. So ngayon, in summary po, Sir Larry, dito po sa sitwasyon ng pambabarat sa presyo po ng ating pong palay from our local farmers, bagamat nagkaroon na po ng amyenda sa RTL, pero meron nga pong isang kaisipan na baka pwede na mismo ang NFA, kung marami kayong paglalagakan ng bodega, kayo na talaga ang bibili at nang sa ganon, kayo na rin ang magbebenta sa merkado to compete with the rice traders. Otherwise, itong 96% na binibili po ng traders natin, magpapatuloy kaya laging babaratin ang ating rice farmers kasi nga wala ka ng kakompetensya halos. Ang NFA naman, limit-tali ang kamay. What do you think? Tama po yan. Kanya po isa kami sa mga nagpupush na sana talaga po ay maamyendahan ng batas. Unang-una, makapagbenta po talaga kami sa merkado. Napakarami pong epekto at napakagandang epekto niyan. Una, mababa, control natin ang presyo ng bigas kasi mura lang po ang NFA rice. At the same time, regular pong lumalabas ang ating bigas, regular po na nababakante ang ating bigas. At lalo pong gaganda ang kalidad ng NFA rice kasi laging fresh po yung lalabas kasi nga po umiikot. That's why isa po tayo sa masugid na nagpupush niya sana mabago na ang ating batas, maiayos natin yung mga fundamental flaws, at saka yung regulatory function, dapat po maayos natin. Para po sana sa hinaharap hindi na natin nararanasan itong mga pambabarat, ang taas ng presyo ng bigas, kabit-kabit po ito. We have to correct the fundamental flaws. Okay, sige po. So salamat po na marami sa inyo pong paliwanag. Mas nauunawaan po namin ngayon ang inyong sitwasyon at kung ano po ang ating kakaharapin ngayon pong 2026. Maliban na lamang nga kung magkakaroon po ng drastic nito hong binabanggit natin ng mga reforma para po mabalanse po naman natin yung pong interes nito pong gobyerno sa kanila pong inflation concern vis-a-vis the interest of our rice farmers. Salamat po, Administrator. Ay, maraming salamat din po at Happy New Year po sa ating lahat. Thank you. Linaw, girl, ha? Napakalinaw. Ngayon, balikan natin to. Sige. Wala silang budget. Magkano lang po ang inilaang budget, Aaron Tolentino, para sa iyong mga kababayang magsasaka dyan sa Bulacan? Ang kabuang budget po ng DA, mga kapatid, ito ho ay hango sa BICAM report, 185.8 billion pesos. In fairness, ito po ay 21.3% higher doon sa proposed budget na 153 lamang.
Ngayon, mga kapatid, bila, kwentahin mo yung budget na inilaan nila sa kanilang soft pork. Pag pinagsama-sama mo sila. Pero yung agriculture budget, dito pa lang tama si Professor Teodoro Mendoza eh. Dito pa lang alam mo na ang kaplastikan ng gobyernong ito. 'Di ba? Ang pagiging ipokrito ng gobyernong ito, kesyo pro-farmers, kesyo 96% ng rice produced natin ng palay binibili ng traders. Sabi nga ni Sir Larry, of course ang traders dyan, kung wala nang pupuntahan yung rice farmer at ako lang ang pupuntahan niyan trade, dalawa lang kami, mag-uusap kami. Pag hindi ko binili, mabubulukan ka eh. Pag hindi ko yan binili, saan mo patutuyuin yan? Saan mo iimbak yan? Anong gagawin mo dyan? Sa halip na malugi, bebenta na sa akin, ako magdidikta ng presyo, whether anuman ang presyo ng landed cost ng imported. And that's the reality there, di po ba? Madam Chair. Yes, Mr. Chair. Absolutely right. Ngayon kasi, kawawa yung ating mga Hindi ba? farmers. Kahit yung sinasabi mo, naitanong mo na ipasa na ba yung batas, di ba? Yung kanina, naipasa pero hindi siya na-implement sa private entities. Hindi, nagkaroon na ng amyenda. Yun ang amyenda. Oo, pero bitin. Na-amend na. Bitin. So, nakailang amyenda na itong rice tarification law na sa unang pa lamang po sinasabi na mali. Na dapat hindi na ipasa Sa in the una first pa lang place. po yan. Kung may problema noon ng NFA, parang PhilHealth, kaya ginawa yan. Kasi ang NFA nuknukan ng korap, ang NFA nuknukan ng import, etc. etc. Di dapat inayos yung NFA. Di ba? Parang sa PhilHealth. Ang PhilHealth kasi ang daming problema sa management, etc. etc. Lagyan natin yan ng ima-ififit na yan. Itong mga AIX na ito. Kasi nga incompetent ang PhilHealth. Yun ang solusyon na naman po nila dito, di ba mga kapatid? Maifip, taasan ang budget. Oo. Sorry po pero ayaw namin pong ubusin pong ating oras po dito sa isyong ito. Pero gusto ho lamang namin nga kasi maintindihan po ninyo. Dahil tayo po mga consumers nga, di po ba? Ang importante po, mura ang bigas. Kadalasan po, hindi nabali sa kanyang quality. Para bagang sa mga nasa ibaba, para bang hindi nabali, may mailaman lang sa ating sikmura. Pero sabi nga ni Sir Larry, mas maganda po yung fresh, yung palay. Kasi po, iba yung quality ng bigas kapag fresh lagi yung giling ng bigas. Balikan lang po natin tong isyong ito eventually para lang ninyo maintindihan kung ano po ang prioridad ng gobyernong ito. Number 1, dahil po sa saligang batas yan edukasyon. Pero hindi tayo sure dyan kung paano nila na naman gagastusin yan. And of course, ang kanilang favorite pa rin, DPWH. Hindi ba ngayon sila pa rin ang may pinakamalaki sa lahat ng kagawaran except doon sa constitutionally mandated na departamento na dapat may pinakamataas na budget. Mga kapatid, still, it's 529.6 billion pesos. Wow. Naalala ko, yung trilyong pisong budget nila noong nakaraan. Mabot ng trilyon yun, di ba? Yes, trillion. Oo, kasi pinilit nga nila noon dahil ang dami na nagsasabi na dapat mataas under the law, dapat under the Constitution, dapat mataas DepEd. So lahat ng hindi under DepEd, sinama nila para lang malagpasan yung DPWH budget noon. Pero laki pa rin Kumbara hindi favorite child, pero kasama pa rin sa top favorites. Di ba? Oo, wala na sa top 1, pero nasa top 5 pa rin siya. Ilan na naman dito yung solar lamps? Ilan Cat's na naman eye. dito ang cat's eye? Ilan na naman dito po yung mga barandilya? Ilan na naman po dito yung hindi matapos-tapos na multi-purpose building? Naku po, ang dami na natin yan. Hindi ba? Oo. Ay, kayo naman talaga Pero mahal na mahal nila ang farmers. Oo, kaya Mahal nga, na mahal ng ating presidente ang farmers. mahal niya ang farmers, kaya nga ang ating farm-to-market roads, 4.8 billion pesos. Kanina, di ba, nasa balita? Ang Budget ang for farm-to-market ang roads. farm to market yata 4.8 daw yun ang sinasabi kanina sa sa balita. isang lugar lang yan. Sa isang lugar lang yun? Yes. Ay, grabe Oo. naman. Anyway, sige po. Dito lang ho tayo muna magtatapos
Ay, hindi pa tayo magtatapos 9:04 dito pa po sa lang. ating pinag-uusapan na Oo. ito, para lang ho natin maintindihan nga ang prioridad ng gobyernong ito. And sa mga mambabatas din po natin, sila ho lahat, pro-farmers yan. Yung ang isa ngayon na nandiyan sa DepEd, nung tumakbo yan senador, naka-costume pa ng farmer yun Oo, naka-costume pa ng farmer. Meron pa siya ditong tuwalya. Kung lang ho magmaneho ng jeep Hindi. Yan yung Isa pang nuknukan ng plastic nun magmaneho ng jeep talaga. May tuwalya dito. Hindi, naka Oo. ano pa yung costume niya kasi mahal na mahal niyang farmers. Oo. Eh baka Oo. love niya talaga. O, di ba? Okay, sandali lang po. Ito ho, sa mga nagtatanong, dito po sa sinasabi daw po na panghuhuli na para po sa mga e-trike sa mga main thoroughfares sa Metro Manila o sa buong Kapuluan, atin pong aalamin po ang eksaktong order na nanggagaling sa LTO. I'd Marami pa like ring- to move Yes, that Mr. we... Chair. What would you like to move? At I'd like to move, Madam Chair, that we replace the Secretary of... do I hear in a second to the motion? Ay. Say aye. Ay. Bakit sa gusto kong ganun bumoto parang yung Ibig sabihin nun, puro yes. Parang yung nag-MC dati, napanood ko, di ba? Nung panahon ng AKAP days. Oo. Ano sabi niya? Ay, ano yan? Hindi ko na naaalala. Ay. Anyway, ito ho, girl, ikaw ang unang magtanong sa kanya kay Profesora para lang ho sa ating pangitain. Ngayon pong 2026, sa gitna po ng, ito po'y usaping politikal, pasintabi, pero tandaan din po natin na ang ating pong ekonomiya ngayon, ay nakadepende sa takbo ng ating politika. Yan po ang masakit na katotohanan. Maaring sabihin po ng iba nga, ang kagandahan sa atin, resilient so far, no? Pero may mga pangitain na po na kapag hindi nagampanan, nagawa ng gobyerno ang mga dapat na gawin sa usaping politikal at ekonomiya, ito ho make or break itong first 2 quarters ng taon. Ngayon, pag-uusapan natin, ano ang effect nito pong mga huling pag-aaral, SWS at Pulse Asia, sa trust at satisfaction ratings na tinamo ng presidente mismo. Malaking bagay yan para po sa ikatatagumpay ng kanyang mga programa at reforma. Ano namang reaksyon galing din po sa isa pong analyst na nakikinig din po sa atin just to express ito ho namang binabanggit niya dito na opinion doon sa ating katanungan tungkol nga sa mga files na ito. Meron siyang reaction dito. Basahin ko lang, girl, Okay. Quote, unquote, good people used in reference to either Leviste and Barzaga seems naive or even colored. Let's call a spade a spade. At the end of it, whether or not the source is polluted, the public needs to know. And sometimes, as in this situation, the truth can only come out when honor among thieves breaks down. Regardless of the true motivations of Leviste, Barzaga, or anybody else. Yan ang kanya hong sinasabi po dito, no? Ika nga niya, isang tabi natin kung paano nakuha yan, saan nakuha yan, yun laman nito ang pinag-uusapan. Yan po ang dapat din na masusi at maimbestigahan ng walang pinapanigan. Yan po ang binabanggit niya, no? At ito daw po mga kapatid, lalabas lang ang katotohanan dito kung sila mismo mga magnanakaw ang maglalaglagan. Kaya alam mo, talagang ako sa isyong ito. Yun ang sinasabi po dito, Ang di ba? galing niya. Oo. Mapapa-thank you Lord ka Kasi isipin nyo na lang, kung okay. bati-bati sila, Oo. malalaman ba natin ito? Hindi ko sakali lang. Mm-mm. Kung sila ay bati-bati, Oo. alam kaya natin ito? Mangyari ba ito? Hindi. Kasi ngayon, bati-bati pa naman sila Oh. Hindi Saka may mga paksyon na. Bati-bati pa rin sila. Oo. Bati-bati pa rin sila. Kasi yung mga totoo at malalaki na sangkot dito, pinoproteksyonan pa rin nila. I mean, not to be naive about all of this. Ano ba ibig sabihin na naive? Narinig ko yan sa kanta Hindi ho sa, di ba?
bati-bati pa rin sila, mga kapatid. Ano po? Kasi nga, yung perhaps sasabihin mo na medyo hiwalay na kami niyan, hindi na kami magkaalyado, etc. But the fact, no, nayaang supposed to be, gusto mo ng kalasan, o gusto mo ng humiwalay, o gusto mo ng hindi ma-identify sa kanya, siya ang magunguso sa iyo eh. Siya ang magtuturo sa iyo eh. Siya ang magsasabi niya, kasama ka dyan eh. Kasama anak mo dyan eh. Kasama pamilya mo dyan eh. Hindi ba? I mean, wala akong tinutukoy ng mga pangalan dito. Yun eh. Yun sinasabi dito ho sa pangyayaring ito. Sinimulan mo yan, pinasok mo yan, thank you. Ngayon ang tanong, paano mo tatapusin yan? Dapat Kasi ang- nagmamasid kami. Tama. Dahil Kasi nag-oobserba kami. Tama, dahil ang mga bagay na sinisimula, hindi pwedeng iniiwang nakatenga yan. Baka naman. Dapat tinatapos mo yan. Oo, Lalo at- pa kung meron kang pinapangako. Kasi Diba? mahirap yung sisimulan mo, tatapusin mo, magpapakahiro ka at sasabihin mo na dahil sa akin na bulgar ito, pero sa bandang dulo, sabit pala kayo, palagay ko po naman siguro ngayong mga panahong ito, ang mga Pilipino, hindi na ganun katanga. Para paniwalaan natin ang inyong magiging narrative dito o pagpapatakbo sa daloy ng istorya. Aba, ewan ko lang kasi basta ako dito hanggat merong t-shirt si Ma'am Dina Aquino sa akin, susuot ko to. Oh. Ako nga, ang gusto ko na isuot sleeveless eh. May sleeveless ka na ba dyan? Araw-araw. Maggumawa ka na ng sleeveless, Tita Dina. Para minsan nakasando kami dito ni Manong Ted. Wow, Oo. tapang. Oo. Nakasando tayo ng ikulong mandarambong. Oh, di ba? Alright.